TESDA, UWA, PRC, we have also NCMB, RTWPB, POEA, and other partners. Tomorrow, parang sa ganun, the purpose of this caravan is to bring closer yung services of these different government agencies na kailangan sila pupunta sa regional office. So I'm inviting and encouraging all those who are interested and who have interest dun sa other agencies like PRC for the licensing, and dun sa UWA, dun sa libreng tawag, dun sa kamag-anak sa abroad. We have also NSO and PLC here, sa kaibang other. Ang tema ng ating Labor Day for tomorrow ay manggagawang Pilipino handa sa hamon ng makabagong panahon. Okay. Sa ating mga media friends, hinihikayat namin po ang ating mga media friends na huwag pong i-confine doon sa isa lang dahil napakarami po nila. Sana po ay itanong natin specifically mga programs ng ating pong mga kasamahan dito sa Dole. Si kasabang Digna Pagulayan. Of course. Yun ang pinaka-importante sa ating mga manggagawa. Kung meron ba silang inaasahan na pagtataas sa sahod? Una, ako po ang Board Secretary ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At ang bumubuo po ng policy niyan ay 7 tao. So meron po tayong tinatawag na Regional Board, no? At yung napumuno niyan ay no less than our chairman, yung Regional Director ng Department of Labor and Employment. So meron pang iba na 2 sector representatives. So it is not in my capacity to provide you that answer because we have the board. Ayaw ko namang i-preempt, no, yung decision ng board. So maybe our own chairman can make a comment on that, being the chairman, of course, of the regional board. Although, of course, naka-pipeline na yung probable activities to undertake some review. Additional wage increase tomorrow. For the information ng everybody, ay yung ating latest wage order, it took effect last year, May 16, no? 2012. So there is a 1-year prohibition for us to act for another wage increase. So hindi pa natapos yung cooling off period until, even if there is a petition filed by labor groups or other interested parties, we cannot act on it because of the cooling off period na 1-year prohibition. So, but after that, with or without any petitions, the board is empowered to issue an order should there be a need for issuance. At siguro naman, hindi naman sekreto ito, it was announced sa media, sa public, sa papers, newspapers, na yata, bukas yata ay there will be an announcement ng presidente natin on non-wage related benefits. Follow up lang po, sir. Sabi po ninyo, May 16. Gusto kong linawin yun. Yan ay, it was issued May 1st but it took effect 15 days thereafter. So May 16 ang kanyang effectivity date. Meron mga kumpanya na nag-file ng exemption, but because of the present policy na no exemption, ay tinitignan namin yun, nire-review namin. So far, very few, or more or less, wala pa yatang grant ng exemption except for those newly established companies na sila ay nag-uumpisa pa lang. But yung isa pa dyan ay, aside from exemption, doon sa record naman sa aming opisina ay wala naman masyadong complaints, but we always conduct that routine and complaint inspection sa bawat establishment. In fact, we started it last month, massive inspection sa lahat ng establishment to see to it, to verify kung talaga nagko-comply sila. So far, mangilan-ilan lang yung hindi pa nag-comply, perhaps siguro for other reasons. But since we have now the new approach, yung ang aming shifting from regulatory function into developmental function, instead na kami ay napupulis, lagi naghahanap ng kasalanan ng employers,
Ngayon ang approach ay developmental functions. Kaya meron ngayon yung tinatawag nilang single entry approach, yung SENA. Kaya mamaya yata merong lectures ang NCMP and other agencies regarding SENA. One of the silly features of this is that kung ang isang kaso ay force within exclusive jurisdiction ng NLRC at yung magagawa ay pumunta sa DOLE, pumunta sa NCMB or other agency like PRC, ay hindi yung kagat-agat ay papuntahin mo dun sa NLRC. Kasi sayang naman yung kanyang pamasahe. Lalong-lalo na later on, our office will be dun na sa Carig yata, doon sa bagong building later on, ay masyadong malayo. Imagine for a ordinary worker to spend 20 pesos in a day, medyo malaki na yun kung 250 pesos lang ang kanyang sweldo. So that is single entry approach. Okay. There are reports previously from the private sector na sinasabi na it's not true na kulang ang trabaho in this country. It is just that nobody's qualified. A good example is like comparing the first-rate universities and colleges in Manila as against some universities in the local, then definitely ang kukunin ay yung galing Manila because of, say, the standards, maganon. Another situation is may isang report vis-a-vis this question. May report ang labor ito region natin na in one of the yung labor yung sa recruitment natin, it seems like mas marami ang available na trabaho kaysa doon sa nag-apply. Sobrang very ironic na while there are yung unemployment rate natin is ganito kataas, and then ito na nga yung mga job fairs na mas marami ang bakante kaysa dun sa nag-apply. Paano ito? Anybody can answer siguro. Ang problema kasi natin ngayon yung tinatawag nilang job mismatch. Napakaraming graduates, almost 500,000 graduates every year sa entire Philippines. Pero mangilan-ilan lang dito ang nakakalant ng job because of the qualification standards set by the employers. Kaya nga doon sa makikita nyo sa job fair ay parang palengke yan. Merong seller at saka merong buyer. Kung ang binibenta ko ay talong, ang gusto mo kamatis, hindi rin pwede. That's mismatch. So ganun kasimple yung job mismatch. Mas marami yung bakante na kailangan ng employers, pero iba naman yung pinag-aralan ng ating new graduates. Kaya nga meron tayong career guidance laging ginagawa ng department in close coordination with other agencies to really para makita nitong mga estudyante kung ano talaga yung kanilang dapat kunin na kurso. Pero bang trabaho after this? Like for me, for example, do you think yung aking kurso noon ay tama ngayon? Pero ba nangangailangan? Ako po yung nakapag-aral ng AB Philosophy. Do you think meron kaya tatanggap sa akin na ang kailangan nila ay this kind of job? Ganun lang po. So siguro ako, I can land a job like teaching. Pero kung sa teaching naman, AB Philosophy ka, you need masteral degree. Yes. That's also qualification standard by the schools. So ganun ka, simple po yun. Ang kailangan namin talong, ang binibenta ay ang binibenta ay talong, kaya kailangan mo kamatis. Okay. Siguro ay si Madam Santos na-testa at mamaya sa PRC si Sir Bulaki. Makakapagdagdag po ako doon sa impormasyon tungkol po sa jobs mismatch. Kasi ganito na lang po yung aking explanation diyan. Ang sinasabi po namin sa TESDA may choice ka. Bakit po? Kasi mas malaki yung options para makapagtrabaho kung mas marami kang napag-trainan ng qualifications. For example na lang po, ay sa management o kung HRM yung sa college degree na kinuha mo, so ano yung possible na option mo para makapagtrabaho ka? Manager. O sa isang kumpanya po, ilan ba ang manager?
Isa. O, so kung ilang kumpanya yan, di mga 10 kumpanya, di 10 manager lang kailangan. Kailan naman silang mababakante kaya yung manager? Unlike po sa, kung sabihin po natin na vocational, yung education mo, sa mga HRM po, there are 8 qualifications embedded in an HRM program like food and beverage, housekeeping, front office, bartending, andyan pa po yung commercial cooking, baking. So, ganun po yung, so there are 8 options compared to 1 option kapag nag-college ka. Pero hindi ko naman po natin sinasabi na hindi ka na po pwedeng mag-college. Pwede mo kung ituloy pa rin yun para kung lalo na kung nandun ka sa ladderized program, ay pwede ka pa rin magkaroon naman ng diploma para ikumpleto mo yung kolehiyo mo. Ngayon ho, yung mismatch naman, especially na lang, dito na lang sa Cagayan, yun ang po pwede kong i-example, ay marami ho tayong bakante na, for example, carpenters, plumbers, mga workers sa water system. Pero dito po sa ating RTC, Regional Training Center, available po yan, libre pa, pero wala hong takers. Oo, so yun po. Kaya kung sino po yung mga may gusto dyan na, na mag-enroll sa mga ganitong area, ay welcome po kayo na pumunta kasi we are providing free training para po sa mga carpentry at plumbing. At yan ho ay available at magiging certified pa kayo at yan ho yung mga in-demand pa ho trabaho, hindi lang ho dito sa Pilipinas, pero kahit po sa abroad. At kung certified ka, nakapasa ka sa aming assessment and certification program, mabibigyan ka ng national certificate at yan ho ay ipapakita mo sa POEA. Kasi kapag technical training po yung trabaho mo at wala kang test na certificate, ay malamang po ay pakukuhanin ka dito. So yun po yung pwede kong dagdag. Okay, si Director Bula. Talaga nagkakaproblema tayo sa employment ng mga professionals natin ngayon. But our commission is looking into how our professionals be employed through a collaboration or a convergence program with other government agencies. For PRC, we have the PRC Cares, which stands for Career Advocacy, Recognition, Education, and Social Protection. And this will lead to employment facilitation and social protection for nation building and global competitiveness. We already have started working with other agencies through DOL. In fact, our TWG have met twice, and we are now scheduling a program or a seminar for our guidance counselors of Region 2, both private and public schools, from DepEd, I should say. These guidance counselors will be trained on how they could give informations to our grade 7 and grade 11. They will be working on our K-12 program, the program of DepEd, which is our target clients, so that they will be the guidance counselors will already tell them what to do on how they could go about their chosen career. They will lead them to a better, shall I say, a course that they could take so that they could be employed the soonest possible time. Bukod po dun sa mga benefits na nabanggit kasi ni Director Rodriguez kanina, sa NLRC po naman mga labor cases. Sa panahon po ngayon dito sa ating bansa, ano po kadalasan yung mga idinudulog po na kaso sa inyo and gaano po kabilis yung nagiging solution or action po ng inyong tanggapan? Okay, so first of all, good day to everyone, especially to the workers. So, pertaining doon sa trabaho naman namin sa NLRC, no, kasi kami yung
nag-hear, nagsesettle, or nagde-decide ng mga kaso kadalasan ng employees against their employer. So ang tanong kanina is ano yung madalas na kaso na pinafile sa amin. So dito sa Region 2, ang madalas na kasong pinafile sa amin ay yung illegal termination. So alam naman natin na sa Constitution natin, ang isang regular na employee ay may security of tenure. Yung security of tenure ay sinasabi dyan na you cannot be removed except for cause and with due process. So, if an employee, if he feels na inalis siya sa trabaho na walang valid na ground at hindi siya nabigyan ng due process, sila ay pumupunta sa amin para mag-complain. So, yun ang kadalasan na kaso na dinudulog sa amin. Secondly, yung mga money claims. So, siguro i-admit natin na may mga employers pa rin na hindi nagpa-follow ng minimum wage, hindi nagbibigay ng mga ibang benepisyo kagaya ng 13-month pay, holiday pay, premium for holiday and rest day, at saka yung SIL, yung Service Incentive Leave. Yun ang mga labor standard benefits natin na kung minsan hindi binibigay ng isang employer. Yun kasi yung mga minimum benefits. Ibig sabihin, these are legislated benefits, nasa batas ito. Once na ang isang employer ay hindi binibigay itong mga benepisyo na ito, then they violate our labor laws. Okay? But ang employer naman, ang employer pwedeng magbigay ng more than these legislated benefits. Pero once they do not give this minimum benefits dun sa employees nila, employees can come to us to file complaints. So yun kadalasan dito sa Region 2 ang mga kaso namin. More on illegal termination at saka mga money claims. Gaano daw po kabilis? Ayan. Secondly, yung next na tanong, gaano ba kabilis? So, kami ay nag-a-adhere dun sa policy ng aming agency na 9-month rule, na from the date of filing, yung kaso ay dapat ma-resolve within 9-month period. So, yun yung... Nevertheless, meron ding programa ang DOLE na yung Project Speed, pero as of now, walang Project Speed. Yung sa Project Speed, we apply the 6-month rule na from the date of the filing of the complaint, dapat ma-resolve yung kaso na yun within a 6-month period. But for now, for the past year, nag-end yung Project Speed last December 2012. At ang pinagmamalaki kong sabihin na ang Region 2 ay nakapag-comply naman tayo dun sa 6-month rule. Since ngayon walang Project Speed, we are trying to maintain pa rin yung 6-month rule, pero ang present policy natin ay 9-month rule na I am aware na nag-a-adhere naman ang RAB2, ang LLRC Region. Ma'am, follow up po. Clarification din, ma'am, yung mga money claims and other cases po filed both sa local and overseas employment. Sa overseas, meron din kaming, we also entertain complaints from our overseas workers. Doon sa overseas workers din natin, the same, yung illegal termination or breach of contract and money claims din nila. I hope you won't mind. Paano po magkakaroon ng pakikipag-ugnayan with the OWA pagka ganun po yung cases ng OFW? Okay, yung sa OFW, there are overseas Filipino workers who file their cases din sa POEA. So, pwede pumunta din sila sa POEA kasi POEA also entertain them pertaining to their money claims. Kagaya nga na sinabi ni Director kanina na meron tayo yung SENA. So, dito sa SENA, they also go to the other offices, not directly to us. So, we are happy na yung POEA nakakasettle din ng mga cases na
ng mga overseas Filipino workers. Sa OWA naman, mas mabuti siguro kung si ma'am ang magsagot dun sa mandate ng OWA. Bago siguro ibigay yung mic sa OWA, ginamit ko lang yung maraming kaso sa kanila sa NLRC, yung termination disputes, yung illegal dismissal cases. Kasi kagaya sinabi niya, you cannot just dismiss an employee without just cause or authorized cause without due process. So kanila yung exclusive jurisdiction ng termination disputes. Isa pa dyan ay yung money claims. Kaya lang, mayroong distinction yan. Pagka less than 5,000 pesos ang claim nila, pupunta sila sa region sa amin, sa regional office. Pag more than 5,000, pupunta sila sa NLRC. But now with the advent of SENA, yung single entry approach, ay pwede sila pumunta yung the nearest venue that they can go, yung mga employees, para ma-minimize kami yung kanilang time and effort sa pagpapaloob ng cases. And with the advent also of SENA, kasi once na nag-arrive yan ng kaso, whether sa DOLE or sa NLRC, the DOLE can issue, the regional director or the labor arbiter can issue an order. Yung order na yun ay subject to motion for reconsideration or appeal. Imagine yung ladder na mga appeal from the regional director or labor arbiter to NLRC, aabot dyan ng Supreme Court. So napaka bagal kung ng proseso. Kaya we encourage this kind of approach, single entry approach. Doon sa concern naman ng OFW, siguro OWA ang makakasagot. Happy Labor Day po sa lahat ng manggagawang Pilipino dito sa Pilipinas at sa lahat ng panig ng mundo. Ang OWA po is a government welfare institution that promotes the interests of overseas Filipino workers. Doon sa tanong kung paano ba kami nakatutulong pagka mayroong problema ang isang OFW. Pagka po nag-originate sa post, doon sa country na pinagtatrabahuhan nila, usually po nagkakaroon ng conciliation and mediation. Inaayos na po namin doon between the worker and saka po doon sa employer. Pagka po hindi nagkaayos sila at talagang meron po mga contract violation at umuwi po, ina-advise po namin ng OFW na pwede pa din po silang maghain ng kanilang kaso sa POEA po ang sinasabi namin. Kaya tayo po kailangan pumunta doon at para po maghain sila ng kanilang mga reklamo na yun naman po ay pumupunta din sa NLRC. Pero aside from that, marami pa din po na kami mga services, programs and services na ibibigay sa OFW aside from conciliation and mediation sa post. Any recommendation na pwede natin ibigay sa kanila para ito yung kailangan ng tigagagayan? Kailangan ng industries, kailangan natin ng ganitong negosyo para meron pang papasukan po ng ating mga kababayan. Meron pong recommendation po na ginagawa ng ating tanggapan. Ang Department of Labor, ang kanyang mandate is not only to provide employment, but to facilitate employment. Because the one who are providing employment ay yung employers mismo. So we give that freedom to management, yung tinatawag nilang management prerogative, yung the power to hire, kung sino yung kanilang tatanggapin o sino yung kanilang i-hire. So it's their prerogative. So it's not the Department of Labor. But yung agency, we can also provide opportunities for employment like yung aming livelihood assistance, yung self-employment. At ang TESDA yata ay nagpo-provide din ng trainings and also sa financial assistance. Ang tungkol mo dun sa paghahanap ng trabaho o yung pagbibigay ng opportunity para sa trabaho, sa atin po, ang employment, we now categorize into two. Meron po yung wage employment, yung magtatrabaho ka sa isang employer, suswelduhan ka, gano'n. Pero meron naman tayo din tinatawag na self-employment or entrepreneurship. So ngayon po, mas pinupush po natin ang pagkakaroon ng self-employment. Dahil kung wage employment po,
ay kailangan natin mga investors. At kung dito po sa Cagayan, gaya ho tumataas po yung ating turismo, kung makapag-invite yung ating mga leaders, local leaders, ng mga investors, magandang bagay po yan. Pero tingnan natin yung capability ng ating mga workers na magbigay na ng quality service. So, yun ang nga sabi ko, kung minsan certified na ba yung mga workers ng mga present ngayon ng mga employers. Kung hindi pa, let's work for it na ma-certify sila para maka-upgrade at magiging mataas yung productivity. On the other hand, yung doon naman ho sa self-employment, yun ho yung ating mga sa mga tech box schools ay kasama na ho yung entrepreneurship sa kanilang program, sa kanilang curriculum para mas natututukan yung mga estudyante natin na graduate na pumunta into self-employment. At TESDA specifically ay meron ho tayong naging programa na yung tawag natin yung TESDA Specialista na nabigyan sila ng toolkit, pati din ho magkakasama din ho kami ng DOLE na nagbibigay kami ng toolkit para pagkatapos po nila ng training ay pwede na silang pumunta into self-employment. At ang isa pa hong ngayon na bagong programa natin itong 2013 ay yung with DSWD, yung C4TP or Cash for Training Program na mayroon din hong self-employment portion na sila din po ay merong allowance for tools na po pwede nilang gamitin agad para sa kanilang paghahanap buhay. Yung po yung sa local natin mga workers. Yung po naman sa mga OFWs, meron po kaming National Integration Center for OFWs na tinitrain po. Ganun po ginagawa namin ngayon. Pinupuntahan po namin ang mga OFWs kami na pumupunta with kasama po namin ng TESDA, POEA, RTWPB. Talaga po isang family kami na nagbibigay po kami ng information kung paano ba sila makakakuha ng maliit na puhunan para sa kanilang negosyo. Yung sinasabi nga niya na para self-employment. Nagbibigay po kami noon, may orientation po kami ginagawa na meron po silang makukuha na pambili ng piglets o chicken o mag-start sila ng maliit na negosyo. At meron din po naman kaming malakihan yung 2 billion integration program for OFWs na pwede po mag-loan ng isang OFW ng 300,000 to 2 million. Ano po yun? Depende po sa kanilang negosyo na gagawin. But they have to attend yung pong entrepreneurial development training na ginagawa nga po ng OWA kasama yung Dole family. For clarification lang po. Yung po bang mga OFWs na nag-for good na at ang mga ito ay pinupuntahan po ninyo o kahit sila ang pumupunta sa inyo? Kami po ang pumupunta sa mga provinces. Basta po kami nakipag-coordinate sa mga PESO, sa mga local government units. Katulad po ngayon, meron kami ongoing dyan sa Jadi. Mga 150 po yung participants. At kasama nga po yung TESDA, lahat po ng Dole family to inform them of what they can get, ano mga benefits they can get sa ating gobyerno. How about dito sa Tugigarao, ma'am? Ayo po, meron din po kami dito na nag-orient po kami kasi 2 days po yung seminar na yun. They have to attend to that para sila ay maka-avail ng loan. Both doon sa NRCO at saka po yung po NRCO ang nag-release po sa amin ng Fund IC Director Rodriguez at yung po naman sinasabi ko na 300,000 to 2 million ay ang kasama po namin doon ay land bank. Kastal lang po ma'am. Sir, yung may pag-aaral po ba? Ganun pong angkop na industriya o kaya opening para ngayon na makatulong po tayo dun sa naghahanap ng trabaho. Ano po yung pwedeng panligaw po natin dun sa future and investors kung meron na pwede natin ipatayo kayo dito para magkaroon po ng job opportunities? Bago ang TESDA. Ang region 2 ay agricultural area yan. So, ang malaking bagay, malaking component ng workers natin ay nasa agricultural sector. Pero so far as industries are concerned, yung green industries, marami rin yan. At wala naman dito masyado yung outsourcing, yung BPO, so wala naman yung mga yun. At wala tayong masyadong ma-recommend na what specific industries.
But to the job of the DOL and other agencies, especially dun sa TESDA, ay to train these would-be workers to be globally competitive and to provide also funds for those job seekers and for possible livelihood assistance. Dito po nasabi na po na agriculture po ang talagang industriya dito sa Region 2 at yun pong meron po kami tinatawag na PTSDC, Provincial Technical Education and Skills Development Committee, wherein the regional Association of Farmers ay member po namin kasi taga-Cagayan siya. At siya po yung nagsasabi na ang average age na po ng ating mga farmers is 55. So going on double citizens na po. But it is our worry, kahit sila at kami din, dahil kukunti na po ang kumukuha ng agrikultura. At mismo ang DA ay nagsasabi din sa mga RDC meetings namin na kailangan pagandahin o let us make agriculture a more inviting option para sa ating mga estudyante para kumuha sila ng agrikultura. At ang isa pong nakita namin ay yun ang tourism. So it is possible na may mga nakapagsabi na yung agritourism, ecotourism, dahil sa mga green jobs, o yun po yung mga potential na mga industriya po na pwedeng lumaki dito sa ating region. No, pero isa pa po na lumabas sa isang RDC meeting din ay yung mining, na yung totoo na mining na yung mga metals or something, hindi po yung yung parang madali lang, pero kailangan ng technology. So pero yun ho ang isang natin, dahil isang weakness ng region kasi wala naman hong mga schools or training providers na nag-o-offer ng mga mining courses. So yun ho yung isang gusto din natin na ipaabot sa ating mga training providers or mga investors na there are opportunities also for new programs na i-offer para tumaas din po yung ating mga iba't ibang opportunities for work. Kasi lalo pa na po sa welding, ang nakadevelop na po yung TESDA ng training regulations for higher welding courses like NC3, NC4. Kasi dito po ngayon, NC1 and NC2 lang po tayo yung nag-o-offer ng mga schools, no? But we are lacking schools that offer NC3s and NC4s, na ito din po yung mga demand sa ibang bansa. So we are also encouraging investors or even existing schools na mag-venture na rin po sila sa mga higher qualifications. Yung sa food and beverage, ang demand ko higher na rin, NC3, NC4, no? At yun yung in-encourage natin na even mga experts sa industries, they mag-serve also as trainers. Kasi yan din po ang isang concern natin, that trainers, industries should also help in the training through their expertise. Kasi hindi naman po lahat ng experts ay nasa training providers. Ang mga experts po ng industries ay nasa industries themselves, and they should also help for nation building na i-share din nila yung kanilang expertise para sa development ng ating workers. Give a specific answer to that because the proper agency could give proper answers to the NEDA sa DTI. But rest assured that itong first meeting namin ulit ng RTWBB, kasama namin dyan ang NEDA sa DTI, we will raise that issue and concern. Alongside our desire to build entrepreneurs by providing them the necessary skills through trainings by TESDA, our office is also into training, but this one
is to train them on productivity and productivity improvement. Because even if you have the skills, if you don't have the intention to improve your productivity, then your entrepreneur, what do you call this? The business that you want to put up may at one time fall na, no? So, dyan kami pumapasok doon sa training on productivity, and we have several trainings for this. We have one for providing them the necessary values on how to become a productive worker, at the same time a productive manager. We also provide training on green productivity, and this is giving concern for our environment given the global warming na sinasabi nila. So we try to